strong and firm foundation. I'm filled with joy in my salvation, Lord. You bring light to every nation. You will remain. Oh, yeah. Glorified, be glorified. You take my fear interpretation. You take it all. I'm filled with holy expectation, Lord. Oh, your love is forever. You will remain. Glorified, glorified. Be enthroned. Be enthroned in our praises. Let the earth hear the joyful sound. For it's you who bring salvation, love and healing all abound. In you and you remain. Glorified, be glorified. Be enthroned. Be enthroned in our praises. Let the earth hear the joyful sound. For it's you who bring salvation, love and healing all abound. In you and you remain. Glorified. Sing it one more time. Yes, oh Jesus. Glorified, 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 glorified. Amen. You are glorified, oh God. Amen. We worship you, Jesus. You gave us love. Amen. Sabi po sa Bible, tayo ay inibig ng Panginoon. Amen. You gave me love that caused my heart to overflow. You gave me love much deeper than I've ever known. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me love, offered my life a brand new start. You gave me love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. Taking all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me love much deeper than I've ever known. You set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me love. You gave me love, offered my life a brand new start. You gave me love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. Taking all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. I can see. I can see better days ahead. Our land will dance again because of you. Voices will be heard, the shouts of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. You gave me love. You gave me love. You gave me love.
my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me a love offered, my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west, taking all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. I can see. I can see better days ahead. Our land will dance again because of you. Voices will be heard, shouts of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. 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 Hallelujah. You gave me love. You gave me love. You gave me love. Hallelujah. Amen. Amen. He has given us. Amen. Ang kanyang pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, ibinigay niya ang pag-ibig niya sa atin. Amen. Na kahit mabilis ang kanta, mahal pa rin niya tayo. Amen. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord. We worship you, Father. Lift your hands to the Lord. He is worthy to be praised. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you.
renew my mind as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa oras na ito, O Diyos, na dahil sa pag-ibig mo, Ama, narito kaming muli, Panginoon, sa bahay-sambahan kung saan alam namin ikaw ay naririto. Panginoon, tunghayan mo po ang iyong mga anak narito sa lugar na ito, O God. Dalangin namin, Amang Diyos, ang pagkilos mo ng malaya sa bawat buhay na naririto, O Diyos. At aming Diyos, sa aming mga kapatid na may inaasahan sa hapong ito, kukunti ang may inaasahan. Sa mga anak mo na may inaasahan sa hapong ito, himala o ano pa mang bagay, Lord, kayang-kaya mong ganapin yan. Sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan, kaya mong ibigay ang lahat ng aming hinihiling. It's not only that you are able, O God, but you are willing to give it to us, Lord. Sa hapong ito, kami ay nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. At hayaan mo na ang pag-ibig na yan ay higit pa naming madama, Panginoon, sa presensya mo, sa aming pakikinig ng iyong salita. Dalangin namin na buksan mo ang aming mga pangunawa at ang aming isip, katulad ng aming inawit, unveil our
our minds, oh God, in the name of Jesus, ipakita mo kung gaano kaganap, kabuo, kalawak, kahaba, kalalim, katayong, kataas, ang pag-ibig mo na yan na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyo dahil sa pag-ibig na yan. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Dalangin ko ang banal na Espiritu ay kumilos ng malaya sa bawat isa. At Lord, walang lalabas sa sanctuary na ito na hindi mo pinagpala. At paniniwalaan namin lahat ng aming mga prayer requests ay tinugon mo na nga ngayon pa lamang. At salamat sa kadakilaan ng pag-ibig mo, ng kapangyarihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin at ang lahat at sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa 5. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayon, praise the Lord. Meron po ba tayong mga panauhin ngayong hapong ito? Meron po ba? Praise the Lord. Taas ang kamay yung mga panauhin. Ayun, panauhin po ba kayo? Wala ba tayong panauhin? Yan. Sino? Tayo. Glory to God. Welcome dito. Wala ba tayo ditong panauhin? Glory to God. Welcome po kayo sa Rhema, Word of God Church, where Jesus is kung saan si Jesus ay ang buhay na salita. Ang salitang buhay ay kumikilos, nangungusap, minsan sumisigaw. Amen. Pwede ko bang malaman kung sino dito ang mga Sagip Eskwela beneficiaries? Taas ang kamay mga Sagip Eskwela. Yon, glory to God. Ba't kakaunti kayo? Di pa dapat 100 kayo? Hallelujah. Glory to God. Pagpalain kayo sa hapong ito. Amen? Amen. Sino dito ang may inaasahan kay Lord? Hoy, alam ko ano ang inaasahan ninyo. Kagalingan, given to you. Kayamanan, pagtustos, kalakasan, kabiyak. Opo, maraming gustong kabiyak. Kung meron na kayong kabiyak, hindi na. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Amen. Bakit nyo gusto ang salita ng Diyos? Bakit gusto ninyo makinig ng salita ng Diyos? Hoy! Bakit? Ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ay nagpapayaman. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay lakas. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagpapabago. Kung ang asawa mo ay, katabi mo ba ang asawa mo ngayon? Sino dito ang katabi ang asawa nila? Tingnan nga ninyo ang asawa nyo. Di ba parang luma sa tingin nyo? Pero merong ginagawang bago ang Panginoon dyan. Araw-araw. Binabago ng Panginoon. He changes us from faith to faith and from glory to glory. Amen? Kaya, kung tayo ay nakababad sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang salita ng Diyos na yan ay kikilos sa ating buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive. Amen. Ilagay nga ninyo, Hebrews 4:12. Alam nyo, tuwing araw ng linggo, tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Bakit kailangan nating sumamba at magpuri sa Panginoon? Kasi sabi sa salita ng Diyos, awit 26 yata yon, verse 2, God inhabits the praises of His people. When 2 or 3 are gathered together in my name, there I will be in their midst. Sobra ba tayo sa dalawa?
So, nandito ang Panginoon. At kung tayo ay nagpupuri, umaawit, nagpapasalamat, anong ginagawa niya? Bumababa siya sa kanyang trono sa langit. Gumagawa siya ng trono sa ating kalagitnaan. At doon siya nananahan. Alam niyo, kasama natin ang Panginoon ngayon. Kaya kung meron kayong nais sabihin sa Kanya at nais hilingin sa Kanya, siya ay nakahanda na ibigay yun sa inyo. Alam niyo kung anong problema ng tao? Bakit hindi nakakatanggap? Hindi humihingi. Sabi ng Panginoon, ask and it shall be given to you. Knock and the door will be open. Amen. How do you ask? How do you ask? You can ask amiss. Pwede kang humingi nang hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Alam niyo ba na maraming panalangin hindi pinapakinggan si Lord? Hindi dahil siya ay nagbibingi-bingihan, pero hindi talaga niya napapakinggan. Ano yung mga panalangin na yun? Yung hindi naka-align sa kanyang salita. Amen? Ang pag hindi nakalinya sa salita ng Diyos, hindi nakalinya sa kanyang kalooban, because the will of God is the word of God. Now, if you pray the word of God, you are activating that word, you are putting life into that word, and it is quickened, and it will start working. Sabi niya sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. If there is something in life that you should aspire for, na dapat itanim nyo sa puso nyo, i-memorize nyo, i-meditate nyo, wikain nyo, lakaran nyo, salita ng Diyos. Sabi niya, it is powerful, makapangyarihan. It is sharper than any two-edged sword. Isa siyang patalim na ang talas. Parehong matalas dito at saka dito. Kaya pagka pumasok, masakit. Pagka hinugot, masakit. Pero, pagka yan ay masakit, meron to say, may inalis si Lord na hindi dapat nandyan. Amen? Sharper than two-edged sword, piercing, even to the division of soul and spirit. Kanyang tumatagas siya sa kaibuturan, sa pinaghihiwalayan ng espiritu at kaluluwa. Meron bang isang bagay sa mundo na pwede niyang paghiwalayin ang espiritu sa kaluluwa? That is impossible. Because the soul and the spirit are both spiritual. Hindi sila matter, hindi sila bagay. But the word of God can pierce that. Even to the dividing soul and spirit. It's only the word that can do that. Amen? Piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrows. Kumain na kayo dito ng bulalo. Oh, di ba may bone? Tapos dun sa merong utak. Yun, ang marrow. Pinaghihiwalay niya yun. Amen? And is a discerner. Or sabi doon sa ibang version, and judges. It discerns. It judges, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And it judges the motives of your heart. Katulad natin ngayon, ano ang motibo nyo? Ba't nandito kayo sa church? Is it to express your love to God? Or because you want to please si Pastora at saka si Ma'am Sweet? But I tell you, if you will choose to please God rather than man, the Lord will reward you. Kaya, maging pleaser tayo ni God. Huwag tayong pleaser ng tao. And how do you know that you are pleasing God? When you are obeying the word. Kung ang pastor na katulad ko ay nagpipreach ng wala sa word, huwag nyo akong paniwalaan. Amen? Ngunit kung ang sinasabi ko ay alam ninyo na nakalinya sa salita ng Diyos, paniwalaan ninyo ako. Pero kung meron
kayong naririnig kahit sa television na nagpipreach at hindi salita ng Diyos ang ipinipreach, kundi ang ipinipreach nila ay sarili nila, ang itinatanghal nila ay iglesia nila. Kasi kami ang pinakamalaking iglesia. Lahat ng tao pupunta sa amin, maliligtas. Lahat ng mga labas sa amin, dagat-dagatang apoy. Hindi yun totoo. Amen? Sapagkat walang relihiyon na itatanghal ang Panginoon, maliban sa kanyang anak. It's the Lord who will only exalt Jesus because Jesus is the only way, the truth, and the life. Outside Jesus, wala. Sayang. Okay? So, ang salita ng Diyos, it will help you discern your own motives. Kaya mahalaga, brothers and sisters, I cannot explain enough kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbago ng buhay ko. Hindi relihiyon, hindi tao, hindi yung pinag-aralan ko, hindi yung pera ko. Amen? And in fact, nagkaroon ng kahulugan ang buhay ko, ang pera ko, ang profession ko, dahil sa salita ng Diyos. Amen? Kaya I want you to put the Word of God in your heart. Kung meron mang dapat bagay na itatanim sa puso, salita ng Diyos. Amen? Are you ready for the Word of God? Amen. Gandang introduction. Tapos na tayo. You're dismissed. Joke. Ang nag-aaral po tayo ngayon kung paano tayo lumakad sa pag-ibig. Sabihin mo nga, I'm walking in the love of God. Sabihin mo ito with an attitude. Lumalakad ako sa pag-ibig ng Diyos. Okay, bakit kailangan nating lumakad sa pag-ibig ng Diyos? Sabi ng Biblia, if you walk in love, you walk in the realm of the miraculous. Sino dito ang gusto ng himala? Sabihin niyo, Lord, gusto ko ng himala. Alam niyo ba na ang pagyaman ay himala? Alam niyo ba na ang kaligtasan ay himala? Alam niyo ba ang pagbabago ng mister niyo, asawa niyo, anak niyo ay himala? Praise the Lord. Lahat ng bagay ay himala. Alam niyo ba na ang acceleration ninyo sa buhay ay himala? Alam ba ninyo ang pag-aasawa ay himala? Amen. Alam niyo ba ang buhay Kristiyano ay himala? The life of a Christian is not difficult or it is not hard. It is impossible. Amen. Okay, so ang pinag-aaralan natin ay ang pag-walking in the love of God. Sabi po dun sa John 13, verse 34, huwag niyong kalilimutan ito. Sabi po sa John, Tagalog tayo ngayon John 13, 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Maliwanag? Bagong kautusan, kasi ang lumang kautusan ay mahalin ninyo ang inyong Panginoong Diyos ng inyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at mahalin ninyo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. Yun ay luma. Ang bago ay mahalin ninyo ang inyong kapwa kung paano ko kayo minahal. Klaro? Klaro yon. So, kasi minsan hindi natin mahal ang sarili natin, sinusumpa natin ang sarili natin, kaya isusumpa din natin ang iba. Ngayon, hindi na yon ang bagong kautusan. Kung paano ka minahal ni Jesus, ganun ka magmahal sa iba. Amen. At paano ba? Sabi niya doon sa verse 35, next, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Alam ninyo, napakasarap tunghayan ang magkakapatid na nagmamahalan. Amen? Yan ang kaiinggitan ng mga tao. Grabe silang magmahalan, magtulungan. Gusto kong maging kasali nila. Amen? Amen. Dapat ganon ang ating Ngayon, paano ko mamahalin ang aking kapwa ng katulad ng pagmamahal ni Jesus? Ay si Jesus ay Diyos, ako ay tao. Hoy. Di ba? Kapatid, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Noong siya ay naging
nung nilikha ang tao, nilikha siya ng Diyos na kawangis ng Diyos. So, ikaw ay kawangis ng Diyos. So, there is a divinity inside of you. When you receive the Lord Jesus Christ, the divine nature of God was placed in your life. Now, the Holy Spirit, sabi niya dun sa Romans 5:5, Romans 5:5, hindi tayo nabibigo. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So, ibinuhos na pala ng banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya kaya nating magmahal katulad ng Diyos. Amen? Amen. So, ano ba ang pag-ibig? Yan. Ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, walang kondisyon. Ikaw ay, tawag dito, makasalanan. Ikaw ay, kahit anong klase ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Ang mundo na sinasabi dito ay hindi yung nilikha na dagat, kung ano-ano yan, hindi yon. Ang mundo dito na sinasabi niya ay sangkatauhan. Amen. Okay, so, paano tayo magmahal? Ano ba ang pag-ibig sa definition ng Biblia? Sige, 1 Corinthians 13, verse 4 tayo, magsimula tayo sa Tagalog. Ang pag-ibig ay, sige sabihin nyo, ang pag-ibig ay matiisin. Amen. Hindi siya impatient, hindi siya yung aburido. Matiisin at magandang loob. Ang magandang loob, sa ibang term, is kind. Love is patient, love is kind. Mabait. Tignan mo ang kasama, tabi mo, mabait ba yan? Meron akong sasabihin sa inyo. Sabihin ako sa inyo. Nung hindi pa ako born again, akala ko mabait ako. Totoo. Pero alam nyo, noong hindi pa ako born again, akala ko mabait ako. Kasi sinasabi nila mabait ako. No? Pero mabait lang ako pag nasa labas. Pag sa bahay namin, o ako lang mag-isa, hindi ako mabait. Kaya lang ako nagmumukhang mabait. Para lang sa sarili ko, para may maipagmalaki ako na mabait ako. Pero deep in my heart, hindi ako mabait. Kunyari lang yun. Because sabi sa Bible, there is no one good but God. Until you receive God who is good, you cannot be truly good. Ngayon mabait ako, it's not because of my own bait, but because God gave me His kindness, so I am able to show kindness. Amen? Hindi na pagiging ipokrito ang pagkabaitan ko, totoo na. Amen? So, ang pag-ibig daw ay matiisin at magandang loob, mabait. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Wow, huwag kayong mainggit, ha? Kung mahal nyo ako, huwag kayong maiinggit sa akin. Amen? Hindi mainggitin. Alam nyo, ang taong mainggitin, sabi niya, kaya naman niya nakabili ng ganyan eh. Yung pera ng church, ginagamit niya pambili ng gamit. Kung ano-ano na ang sinasabi mo, di ba? Masama ang mainggitin. Amen? Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Amen. O yan, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi magaspang ang kilos. Ang pag-ibig daw, hindi magaspang ang kilos. Alam mo yung mga taong very rough, yung kumakasigaw, kumakapagmura, hindi yun pag-ibig. Okay? Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Alam mo, ang pag-ibig, honors. Yung hindi natin, alam mo, minsan, alam nyo, ngayon na alam ko ang salita ng Diyos, minsan parang gusto kong sa mga kamag-anak ko, ipinipilit ko, intindihin nyo itong salita ng Diyos. Alam mo yon? Pero, pag
Pagka iniisip mo na ang pag-ibig hindi namimilit at isipin mo na yung tao ay may sariling choice, nakakapagtiis ka, di ba? Ay, parang wala akong kausap. Okay. Hindi mayayamutin. Tignan mo ang katabi mo kung mukhang yamot. Di ba hindi naman? Hindi mayayamutin. Alam mo yon sa, yung laging yamot. Laging naiinis. Hindi ganon. Amen? Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Yan, maraming mga babae ang guilty nito. Diba? Sabi sa English, love does not keep a record of wrongs. May S. Binabantayan ng asawa. Sabi niya, birthday ko nga, hindi niya ako naalala ang birthday ko. Nilista na niya, noong gano'n, ito, lasing ka, hindi ka nagbigay ng sweldo, gano'n. Tapos ngayon, ang haba ng listahan. Ang pag-ibig daw, hindi nagkikip ng record ng pagkakamali. Kaagad pinapatawad. At ibinabaon sa limot. Dahil pagka kinalkal mo yan, ay sos, di ang baho na. Di ba? Lalong lumalaki ang problema. Okay? Hindi ito natutuwa sa masamang gawa. Hindi natutuwa, masamang kundi natutuwa sa katotohanan. Amen! Natutuwa siya sa katotohanan. Bakit? Pagka ang katotohanan ay nagwawagi si Jesus. Pagka nagwawagi ang katotohanan, merong napapalaya. Di ba? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Whenever a truth comes out, someone is released. Amen. At nagiging malaya. At pagka nakalaya ang isang tao, panalo si Jesus. Amen? Okay. Sabi niya, pinapasan nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng mga bagay. Hindi naman lahat ng mga bagay at kasinungalingan, papaniwalaan mo. I-discern mo yan. Amen? Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Okay. So, sige pa. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Amen? Endless. So, hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, dati mahal kita, ngayon may nakita na akong mas maganda, hindi na kita mahal. Dahil ikaw ay laging amoy tinapa. Kaya naman naging amoy tinapa ang misis mo. Sangrekwa ang anak na binigay mo, tapos hindi ka pa nagbibigay ng pera. Di ba? Kawawa. Amen. Okay. So, ang pag-ibig po ng Diyos ay mas higit pa dyan. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, kung tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Alam po ninyo, kailangan nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Una, kailangan mong tanggapin na ang Panginoong Diyos ay mahal ka niya. Sabi mo nga, mahal na mahal ako ng Diyos. Bakit ka mahal ng Diyos? Bakit ka mahal na mahal? Sapagkat nilikha ka niya, ikaw ay kanyang obra maestra. Ephesians 2:10, you are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work. May plano ang Diyos sa'yo. Minsan yung mga tao, bakit ako nilikha ng Diyos? Ganito na lang ba ang buhay? Kapatid, kaya ganyan ang buhay mo ay hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Pastora, paano ko tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Alam mo kung paano mo tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Tanggapin mo at panampalatayanan mo ang love gift niya sa'yo. Sino? Si Jesus Christ. Jesus Christ is God's love gift for you. Ano ang gift? Kaloob. So halimbawa, binigyan ako ni Pastor Ayan ng $100 na regalo. Okay? Tinanggihan ko. Mapapakinabangan ko ba ang benepisyo at yung mabibili ng $100 kung hindi ko tatanggapin? Hindi. Pero pagka tinanggap ko yun, ma-enjoy ko ba yun? Yes. Ganon din ang Panginoong Jesus. Kung tatanggapin mo si Jesus, maraming tao nire-reject nila si Jesus over religion. May religion na ako hindi ko na kailangan yan.
Ha? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung tanggapin mo si Jesus, tinanggap mo ang lahat ng meron ang Ama. Kung ang Ama ay merong kalwalhatian, kayamanan, kapangyarihan, if the Father has authority, dominion, power, strength, life, glory, you have it when you receive the Lord Jesus Christ. Pero maraming tao, paano mo na lamang tinanggap mo si Jesus? Tinatanggap mo ang Panginoong Jesus kung number 1, isinuko mo ang buhay mo sa Kanya. Amen? Kung ginawa mo siyang Panginoon ng buhay mo, ano ang Panginoon? Hari. Kung ano ang sinabi ni Jesus, yun ang gagawin mo. Hindi yung sinabi ng pastor mo na wala sa sinabi ni Jesus. Amen. Di ba? Hallelujah! Okay, ba't ba ako napupunta doon? Kasi pag ang pagtanggap sa Panginoon ay pagtanggap ng pag-ibig ng Ama. At ang Ama, nung ibinigay niya ang Panginoong Jesus sa atin, alam nyo, tayong mga tao, we have a fallen nature. Makasalanan tayo by virtue of Adam's transgression. Dahil sa nagkasala si Adan, lahat tayo ay nagkasala. At lahat ng mga bata na ipapanganak ay meron ng sinful nature. Tama? Okay. Ngayon, ang sinful nature ay pinatay niya ang ating kaluluwa. Okay, sabi sa Bible, the moment you eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Kinain ni Adan at ni Eva at sila ay namatay. Sa physical, sa spiritual, sa spirito. So, ang ibig sabihin ng death is separation. They were separated from God. Dati, nung nakatira sila sa paradise, paradise means delight. Nakatira sila dun sa paradise, hindi sila kailangang magtrabaho. Amen? Hindi sila kailangang maghirap. Pero dahil sila ay bumagsak, dahil sa mas nanampalataya sila sa salita ni Satanas, kaysa sa salita ni Jesus. That's why the word is so important. Be careful with what you are believing. Anong mas pinaniniwalaan mo? Yung doktrina ng tao o yung salita ng Diyos na nandito sa Bible mo? Okay? At dahil doon, nagkasala ang buong sanlibutan. Ngunit, pagdating ng panahon sa Galatians, in the fullness of time, God sent for His Son, born of a virgin, born under the law. Ipinanganak si Jesus, pinanganak ni Maria, siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, naging bata, pinanganak ni Maria, nag-alay ng buhay para sa iyo, upang yung kanyang pag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, magko-communion tayo ngayon, aalalahanin natin ito. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo na mga patay sa espiritu ay muling mabuhay. Kaya pagka ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Jesus, yung patay mong espiritu, mabubuhay. At pagka nabuhay yung patay mong espiritu, pwede na siya ngayon makipagtalastasan at makipag-usap sa espiritu ng Diyos. Amen? That's the reason why when you got born again, all your prayers are answered. Amen? Nung hindi ka born again, hit and miss ang prayer mo. Ganito ka manalangin, sana, Lord, sana Diyos ko, sana Diyos ko, sana Diyos ko. There is no authority, there is no confidence, there is no faith. Pero nung ikaw ay na-born again, saan ka ipinanganak? Sa pamilya ng Diyos. Oh. Sino na ang pamilya mo? Ipinanganak ka. Meron bang batang ipinapanganak sa sambahayan ng iba? Nang hindi tagaron? Hoy, tinatanong ko kayo. Pwede bang yung mga anak ko, mga talatad sila, ipinanganak ko sila, iba ang apelyedo nila? Maliban kung sila ay bastardo, bastarda, di ba? Eh sa Panginoon, wala naman yun. Lahat tayo minahal ng Diyos. Kung itinanggap mo si Jesus, you are born again into His family. At ikaw ngayon ay kasambahay ng Diyos. May karapatan kang magbukas ng refrigerator ng langit. May karapatan kang humingi ng hindi ka nagbebeg.
bayan mo. Panginoon, kailangan kong 10 milyon. Bigyan mo ako. Bakit? May key ka eh. Yung bang mga anak ko at apo ko, pagka pumunta ba sila sa bahay, magpapaalam para magbukas ng rep? No way! Pagka nalaman mo, ubos na pala yung steak doon. Hinangkot na nila. Amen! Nagagalit ba ako? Hindi, natutuwa ako. Hoy! Bakit? Bilang anak, mahal ako ng aking ama. Kaya alam mo ang tao, wala silang confidence sa pagmamahal ng Diyos kasi hindi naman sila kapamilya. We belong to God's family. Amen. Alam niyo po, ang sarap ma-born again. Amen. Pagka na-born again ka, bago kang nilalang. 2 Corinthians 5:17. Di ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a brand new species. A species that has never existed before. Amen. He is a human being with a divine nature inside of him and with the fullness of Christ residing in his heart and the temple of the Holy Spirit. Alam niyo ibig sabihin ng templo kayo ng banal na Espiritu? The Holy Spirit is abiding with you. You can talk to Him, Holy Spirit, saan ko na ilagay ang susi? Holy Spirit, saan ko na nailagay yung 5,000 winidraw ko kanina? Parang tumatanda ako, hindi ko matandaan kung saan. Holy Spirit, saan ba ako pupunta? Ano ba ang aking? You live day by the instruction of the Holy Spirit. Mag-a-apply ba ako dito? Mag-a-abroad ba ako? Ito ba ang babaeng mapapangasawa ko? Ito ba ang lalaking sasagutin ko? Ito ba ang negosyong pupuntahan ko? Sabi sa Bible, the Holy Spirit will tell you things to come. But if you are not fellowshipping with the Holy Spirit, because you are not sure that the Holy Spirit is with you, because you did not receive the Lord Jesus, you don't have relationship, you only have religion, dedo ka. Because the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. At ang uunahin ng dyablo ay ang ignorante sa salita ng Diyos. Amen! Okay, so introduction lang yan. Introduction. Anyway, pumunta tayo sa ating topic, walking in the love of God. So, tayo po ay kaya nating lumakad sa pag-ibig ng Panginoon kasi tayo po ay binuhusan, binaha ng Holy Spirit ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ganda naman ng tissue natin dito sa Rema, parang toilet paper yata ito. Okay. Paano ba nagmahal ang ating Panginoong Jesus? Ha? Ay, di-discuss natin siguro 4 lang na bagay kasi gusto kong maaga tayong matapos dahil marami ngayong birthday celebrant sa Sagip Eskwela, di ba? Di ba? May kausap ba ako? Okay. So, buksan natin, ang Panginoong Jesus ang pag-ibig ng Panginoong Jesus ay unconditional. Wala siyang kondisyon. Mahal niya tayo sapagkat tayo ay kanyang mga nilikha at mga anak. Okay, number 1. Tingnan natin, pero bakit kailangan natin pag-aralan ang pag-ibig kung paano tayo, ang pag-ibig ng Diyos at kung paano tayo umibig sa isa't isa. Basahin nga natin ang 1 Thessalonians 4:9. 1 Thessalonians 4:9. Wala ba tayo sa Tagalog? But concerning brotherly love, si Apostol Pablo sumusulat sa mga taga-Thessalonica. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. Tanong, sino daw ang nagtuturo sa atin na magmahal sa isa't isa? Ha? Ang Diyos. Bakit tayo gustong turuan ng Diyos na magmahal sa isa't isa? And indeed, you do so toward all the brethren who are in all Macedonia. Ibig niya sabihin mo na lang in all Marikina. Okay? But we urge you, brethren, that you increase more and more. Kung kayo ay lumalakad sa pag-ibig ngayon, gusto ng Panginoong Diyos na mas higitan pa natin. Amen? Ang ating paglakad. Bakit daw? That you also aspire to lead a quiet life,
to mind your own business and to work with your own hands as we commanded you. Okay? Bakit daw? That you may walk properly toward those who are outside. You know, the word walk means to continue. Diba? To walk. To progress. Amen. Palago kayo ng palago sa pag-ibig toward those who are outside para daw maging magandang patutuo sa mga tagalabas. Tagalabas ng ano? Tagalabas ng iglesia. Amen. Okay. And that you may lack nothing. Sino dito sa inyo ang may pangangailangan? Laging kulang. Kulang pera, kulang ng pag-ibig, kulang ng tulog, kulang ng pahinga, kulang ng mga bagay. Sino dito sa inyo ang may kulang? Ha? Oh, di ba? Pero sabi, kung tayo ay mag-increase sa ating love walk, darating ang araw, hindi tayo magkukulang. Alam nyo, sapagkat sabi nga natin, if you walk in the love of God, you walk in the miraculous. At alam niyo, lalapitan kayo ng pagpapala. Imamagnet kayo para kayong magnet. Di ba sabi ni Haring David sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos dun sa bandang verse 5 and 6 yata, the goodness and the favor of God shall follow me all the days of my life. Kitang, kung lumalakad ka sa pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters, hindi nyo kailangang maghanap ng pagpapala. Kayo ay susundan. Kayo ay hahanapin ng pagpapala. Opportunities will locate you. Your deliverers will locate you. Your blessing will locate you. Who will locate the blessing for you? The angels of God will locate you to bring you the blessing because you are walking in love. Why? Because when you walk in love, you are making your life an expression of God Himself. And God is pleased. Sabi ng Panginoon sa iyo, pagka natutulog ka, anak, maraming salamat na in-express mo ako sa ibang tao. Thank you for allowing me to be expressed in the lives of other people. Narinig na ninyo ang Panginoon na nagpasalamat sa inyo? Thank you for honoring my word. Thank you for obeying me. Alam niyo kung bakit kayo, magte-thank you ba sa akin si God, Pastora? Yes! Bakit? Hindi siya makakakilos ng walang katawan. Any spirit cannot operate on earth without a body. That's why the Lord said, offer your bodies as living sacrifices. Lord, use my body, use my lips, use my head, use my hands to lay hands on the sick, use my feet to share the gospel to the poor. Kung walang katawan ang Holy Spirit, hindi siya makakahayo. Why? You have a choice. Meron kang pagpipili to offer your body to the devil to be used by the devil. But you can also have a choice to use your body to glorify God. It's your choice. Pagka nag-choose ka to be used by the devil, may magagawa ba si Lord? Wala. Why? Because the Lord honors your free choice. Hindi ka niya sasabihan na, anak, huwag kang mangalunya. Pupunta ba, kung ikaw ay lalaki, mangangalunya ka, pupunta ba dun si Lord, haharangan ka? No. Irirespeto niya ang desisyon mo. Why? He created you with a free will. Kung ayaw mong tanggapin siya as Lord and Savior, hindi ka niya pipilitin. Pero nalulungkot ang puso niya na pupunta ka sa kapahamakan. Masaya ba ang Panginoon na merong napapahamak na tao? Hindi. Ang impyerno ay hindi niya inihanda para sa tao, inihanda niya yon para sa fallen angels na nagkudita laban sa kanya. Hell was not intended for people because we are created in the image of God. But because you have a free will,
God cannot stop you. Siguro maraming ginagawa ang Panginoon, maraming ginagamit. Tagal-tagal mo nang sinishare ng mga kaibigan mo. Lagi mo silang nire-reject. Kaya sinasabi ng tao, people go to hell not because of sin, but because of rejecting the Lord Jesus, who is the only antidote. Siya lamang ang antidote, yung kumbaga ay pangpigil sa kasalanan. But I still don't believe that you go to hell because of you rejected Jesus. Hindi eh. You go to hell because of your sin. Not because you rejected Jesus. Without Jesus, your sin will stick with you. But if you receive Jesus, He will take your sin away so you will be with the Father. Nakita ninyo ang difference. Kasi sasabihin ng iba, pupunta sa impyerno kasi ni-reject na si Jesus. Lumalabas si Jesus ang may kasalanan. Hindi, pupunta ka sa hell dahil sa kasalanan mo. Amen. Di ba? Babuti na lang mahal tayo ni God. Pinadala niya si Jesus. Kaya kailangan tanggapin natin ang kanyang love gift. Okay. So, paano tayo magmahal sa iba katulad ng pagmamahal ni Jesus? Bibilisan ko na kasi daldal ako ng daldal. Inuubo ako. Number 1, Romans 12:9. Sabi niya, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Oy, di ba maraming mga lalaki ngayon, pagka nakakita ng babae, kunyari single. Kunyari, mahal na mahal ka niya. Kunyari, may pera. Yung pala, inutang lang. Kunyari, may trabaho. Kunyari, macho. Yung pala, pogi. Amen? Ang pag-ibig daw, walang pagkukunyari. Hindi ko nalalaman, meron na palang mga term na mga pogi. No? Grabe. Grabing mag-evolve ang language. Okay. Sabi niya, walang pagkukunwari, kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangalan sa iba ay mag-unahan kayo. Yan. Number 1, how do you love like Jesus? Love, sabi sa English, prefers. Sabi niya dito, kung baga sa Tagalog, gatino ko na lang gustong itagalog kasi to prefer is to honor. Okay? Pero you take the lead in honoring. Yun ang ibig sabihin ng preference. You take the lead in preferring or honoring someone. Parang ganito yan eh, kumain kayong magkakaibigan sa restaurant. Okay? Pagdating ng bayaran, mag-uunahan kayong magbayad. Diyan ko hindi nauunahan si Pastor Ayan. Kaya bago pa lang ako uupo, sasabihin ko sa kanya, ako ang magbabayad. Amen! So, ibig sabihin, mag-uunahan tayo sa pagpaparangal. Amen? Magpaparaya tayo. Alam mo ba kung bakit si Abraham ay sobrang pinagpala ng Panginoon? Dahil marunong siyang magparaya. Amen? Paano siya nagparaya? Alam mo, si Abraham ang tinawag ng Panginoon. Ang kanyang pamangkin na si Lot ay umano lang, yung, ano tawag doon? Nag-ride on lang sa kanya. At dahil si Abraham ay pinagpala, okay, gusto ko ito tatandaan ninyo, huwag niyong kalilimutan ha. Pag tinanggap niyo ang Panginoong Jesus sa buhay niyo, wala na kayong sumpa. Amen? Ibig sabihin, kung ang buong angkan ninyo ay mahirap ever since, pag tinanggap nyo si Jesus, na break yung sumpa na yun ng kahirapan sa inyong angkan, sa iyong buhay. So, ikaw ngayon ay may taglay-taglay na pagpapala. Sabi mo, blessing. Okay. Kasi, pagka tinanggap natin si Jesus, wala na tayong curse. Blessed na tayo. What is the blessing? Blessing is the power, amen, to succeed. Yan ang ibig sabihin ng salitang blessing. You now have the power or the anointing or the ability
or the capacity to succeed in anything that you will do. Magnegosyo ka, anointed ka. Magturo ka, anointed ka. Kahit ano ang hawakan mo, anointed ka. Kung ikaw ay totoo na nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesus, aabante ang buhay mo. Hindi ka mananatiling mahirap. Okay. Ngayon, itong si Abraham, siya ang pinagpala. At ang taong pinagpala, sino man ang mga kumabit sa kanya, ay dadaluyan din ng pagpapala. Okay? Basahin nga natin sa Genesis. Saan ba yon? Tingnan mo nga dyan. Okay, sa Genesis 13. Basahin natin, ha? Sinabi, at ito ang kwento dyan. So, ibig sabihin, nung sumama, di umalis na si Abraham sa Haran. Sabi ng Panginoon sa kanya, leave your family behind. Huwag kang magsasama. Sumama si Lot, pamangkin niya. Kaya nung pinagpala si Abraham doon sa Canaan, pinagpala rin si Lot. Dumami ang kanilang livestock. Hanggang sa buong area na sinasakupan nila, nagsisiksikan na at nag-aaway na yung kanilang mga shepherds. So sabi ni Abraham kay Lot, mabuti pa maghiwalay na tayo para hindi, baka pati tayo mag-away. Amen. Yung away ng mga kasama, minsan natapasama yung mga amo. O yan. Sabi ni Lot, sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong, sige basahin, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. O tama, di ba? Pagka magkapatid, dapat hindi nagtatalo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makipagtalo sa akin, ha? Hindi rin ako magkikipagtalo sa iyo. Okay, next. Di ba? O, game. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Ano yan? Pagpaparaya, pagpaparangal. Bakit? Ako si Abraham, ako ang pinagpala at kinasihan, ako ang tinawag ni Lord. Meron akong karapatan sabihin kay Lot, dito ka sa mabundok, dito ako sa kapatagan. Kasi maganda. Pero hindi yun ginawa ni Abraham. Yung bandang kaliwa ay kapatagan. Napakaganda. Green fields. Pero malapit sa Sodom and Gomorrah. Ngayon, nung nakita ni Lot yun, ang ganda-gandang kapatagan. Alam niyo kung pumunta kayo sa Israel, makikita ninyo ang Jezreel Valley. Napaka-verdant. Napaka-fertile na land. So parang yun ang pinili niya. Hindi man lang niya sinabi kay Abraham na, total, at yung ikaw naman ang tinawag, ikaw ang pumili. Hindi. Gahaman din. Nakita niya maganda, dito ako sa kaliwa. Saan napunta si Abraham? Doon sa bundok. Pero bakit may confidence si Abraham na parangalan si Lot? Sapagkat alam ni Abraham, kahit saan siya pumunta, pagpapalain siya. Amen? Kaya nating magparaya. Marami po akong instance sa buhay ko na nagparaya ako. Meron akong napakagandang generic pharmacy na location sa San Mateo, Isabela. Napakaganda ang benta. Pero pinagparaya ko yun sa kapatid ko. Dahil, sabi ko sa Panginoon, Lord, pinagpala mo na naman ako. Hindi ko na kailangan yan. Binigay ko sa kanya, alam niyo kung ilan ngayon ang branches niya? 6. Out of that one blessed branch. Amen? Kasi kung nagpaparaya tayo, alam nyo, pag nagparaya ka, binhi mo yun. Binhi mo yun. At pagka may binhi ka, syempre, aani ka ng malaki. Amen? Nung ipinagparaya ko sa kanya yung iyong branch na yun, dumami lalo ako. Naging 15 ako. Yan. Pababayaan ba ni Lord ang kanya ang tao na sumusunod sa kanyang utos? Hindi. Amen. So, ang pag-ibig ay nagpaparaya. Bakit kaya mong magparaya? Sapagkat kung ikaw ay may pag-ibig, ang pananampalataya mo ay gagana. Sabi sa Galatians, faith works by love. So, kung may bagay kang pinananampalatayanan, para mag-manifest yan, lumakad ka ng may pag-ibig.
Amen? Okay. Number 2. Romans 13:10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Love does no harm. Ang pag-ibig ay hindi nagbibigay sakit, sama ng loob, harm sa kanyang kapwa. Nakakalungkot lang sa ating panahon ngayon, sapagkat yung mga taong minamahal pa natin, sila ang nagbibigay ng sakit sa atin. Amen? Sabi niya, love does no harm. Barahin nga natin uli yung binasa natin, Romans 13, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama o hindi nananakit sa kapwa. Sapagkat kung umiibig ka, tinupad mo ang buong kautusan. Okay, i-review natin ang kautusan. Number 1, 10 Commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength. Amen? Number 2. Anong number 2? You shall have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan maliban sa akin. O sino dito sa inyo ang guilty? Ngayon, kung tinupad mo ang pag-ibig, alam mo ba na pag sumamba ka sa pagka meron kang minahal na mas higit sa Diyos, nagseselos ang Diyos? Pagka meron kang ginawang ibang Diyos, nasasaktan ang puso ng Diyos? Hoy! So kung mahal mo ang Diyos, hindi mo siya sasaktan. Paano? Hindi ka sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Okay, so yun. Sabi pa sa 10 Commandments, do not kill. Pagka ba pinatay mo yung tao, nasaktan ba yung tao? Hindi lang yung tao, pinatay mo ay yung mga kamag-anak niya. Do not steal. Kung ninakawan mo ba yung kapitbahay mo, nasaktan mo ba siya? Tama, di ba? O, kung ikaw ay nangalunya, sabi niya, do not commit adultery. Pagka ba ikaw ay nag-adultery, nasaktan ba yung asawa mo? Natural. Hindi lang yung asawa mo ang nasaktan mo, lahat ang mga anak mo, lahat ang mga kamag-anak mo. Nakita ninyo? Ang totoong pag-ibig ay kinukuha ang sakit instead na mapunta sa ibang tao. Hoy! Di ba yung mga anak ninyo na mahal nyo, Lord, hindi na baling ako ang magkasakit, wag lang yung anak ko. Di ba? Mga nanay, pero wag kayong magsasabi ng gano'n, ha? Sabi nyo, Lord, mas okay na wala siyang sakit, wala akong sakit. Bakit mo kukunin yung trabaho ni Satanas? Ilalagay mo sa sarili mo, kinag-curse mo yung... Di ba? Sa susunod, wag niyong sasabihin yun kay Lord. Lord, hindi na baling akong maghirap, wag lang ang anak ko. Wag! Wala tayong tatanggapin na gawain ni Satanas sa buhay natin. Hindi ka pwede sakit dito sa sambahayan na ito habang nandito ako. Na sa bahay na ito, walang magkakasakit sapagkat nililimliman kami ng pag-ibig ng Diyos at banal na Espiritu. Amen. Oh, di ba? Oh. So, ibig sabihin kung umiibig tayo, nasusunod natin yung 10 Commandments. Okay, maliwanag. At saka, huwag po tayong mananakit, lalo na sa ibang tao, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ang pinakamasakit ho na manakit ay ang salita. Naniwala kayo? Aba, grabe. Kung sinaktan mo ang tao, sinuntok mo, ilang araw lang yan, meron siyang, pasa. Pero ang sinabi mong masakit sa kanya, malapit na siyang mamatay hanggang kamatayan, dala-dala pa niya. Tama. Kaya ingatan ang mga bibig. In the multitude of words. Tignan mo nga yung verse na yan sa Proverbs. Proverbs 20, ano ba yan? Yan, 15. Ang puso ng matuwid ay nag-iisip ng isasagot. Ngunit ang bibig na masama ay masama ang ibinubot. Yung mga nabigla kasi ako, kaya ko nasabi. Nag-away kayong mag-asawa. Walang yaka, lumayas ka sa bahay na ito. Lumayas. Di ba? Oh.
Pabigla-bigla kasi. Sabi niya, ang puso ng matuwid ay nag-iisip ng isasagot. Huwag kang basta-basta. Amen! Dahil sa sinabi mo, ayan, dedo ka. Okay, yung isa pang verse, in the multitude of words, ayan, sa dami ng mga salita ay hindi nawawalan ng pagsalansang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Mga kababaihan, bakit kayo tumatawa? Kasi ang babae, pag lalaki nagsalita ng isa, ang isasagot ng babae 1,000 salita. Pastora, masisisi mo ba ako? Meron akong bahay bata, kaya ako nanganganak. Kaya yung sinabi niyang isa, nanganak ng marami. Mali. Amen. Pag-isipan bago sabihin. Okay? Love does no harm. Hindi nananakit ang pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, hindi kita sasaktan. Sa salita at sa gawa. Yan. Praise the Lord. Amen. Kaya yung ibang mga kalalakihan, magsasalita pa lang yung mga kasawa, nakaamba na yung sige. Subukan mo. Ay, nako. Hallelujah. Okay, number 3. Love covers. Sabi mo, ang pag-ibig ay nagtatakip. Ano ang tinatakpan ng pag-ibig mo? Mahal na mahal mo yung isang lalaking may asawa, inililihim mo. Ganun ba yon? Hindi. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Sabi po sa 1 Peter 4:8, and sabi niya, higit sa lahat, magkaroon kayo ng, ano daw? Maningas. Ano ang maningas? Nag-aapoy na pag-ibig sa isa't isa. Pakiramdaman mo nga yung katabi mo kung parang bangkay o maningas. Pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, ano ang tinatakpan ng pag-ibig? Kasalanan. Okay, ikaklaro ko lang hindi ibig sabihin nito na pagka, halimbawa, meron kang kumpadre, nangangalunya, sasabihin niya sa'yo, pagka nagtanong ang misis ko sa'yo, sabihin mo sa kanya, wala. Hindi yon. Kasalanan yon. Huwag na huwag kayong magsisinungaling para pagtakpan ang kasalanan ng isang tao. Huwag kayong sumama sa pantasya ng isang tao. Kung feeling niya siya ay binata, kahit 10 ang anak niya na nagugutom, huwag kayong makisama doon. Amen. Ang ibig sabihin ng pagtatakip ay ganito. Nakita mo yung kaibigan mo ay nagkakasala, kausapin mo siya. At hindi, ano ang ibig sabihin, ano ang opposite ng pagtatakip? Opposite. To cover. Ano ang opposite ng to cover? Uncover. Isisiwalat mo, ihahayag mo, ibo-broadcast mo. Hinuhubaran mo. Okay. Hindi po, tingnan natin ang halimbawa ng Bible. Okay? Tingnan natin sa Genesis. Okay, Genesis. Genesis 9:20, basahin natin ng sabay-sabay. Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. Okay. Di ba nagkaroon ng malaking baha? Ginunaw ng Panginoon ang buong mundo dahil sa makasalanan ng tao, tama? At ang naligtas lamang ay si Noe at ang kanyang sambahayan. Meron siyang 3 anak na lalaki, si Ham, si Japet, at si Shem. Okay. Nung nawala na ang baha, anong tawag sa Tagalog nun? Nung humupa na ang baha, bumaba na sila sa arko, pinakawala ng mga hayop at nagsimula ng magtanim si Noah, si Noe, okay? Siya ang pinakaunang nagtanim ng ubasan. Okay. Next, uminom siya ng alak. Di nung maraming ubas, gumawa siya ng alak. Wow, sarap, no? So, uminom siya ng alak at nalasing
at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. Okay? Okay, next. At nakita ni Ham, panganay na anak, na ama ni Canaan, ama ni Canaan, kasi si Ham ang